Hello everyone, welcome to my journey. Life with Christ, without rice. And para po sa ating mga followers at sa ating mga member ng ating community, another update para sa mga nakasubaybay po sa atin at mga nag-aabang ng ating mga update. And una po sa lahat ay para dun sa mga nakita na yung posting ko patungkol dun sa isang nagpapa-coach siya sa akin na kinongratulate siya ng doktor. Alam niyo ba, i-share ko lang yung situation niya para at least ay may makuha kayong pwedeng kopyahin ninyo na pwedeng makatulong sa inyo. Paano ba niya ginawa sa kabila ng hindi naman talaga ito yung nakasanayan nating gawin. Hindi naman ito yung nakasanayan nating kainin. Pero paano na nakapagdesisyon siya na gawin itong ganitong klaseng way of eating. Ito na nga, ang carnivore way of eating. Sa katunayan niyan, nung nagpa-coach siya sa akin, ay hindi talaga 'to alam ng kanyang buong pamilya. Hindi alam kung sino yung nagturo, hindi alam kung sino yung source ng knowledge niya. Basta nakita lang niya ako sa social media at pinanood niya yung ilan sa mga videos natin at nagustuhan niya at nag-reach out na siya sa atin at nagbayad na siya ng coaching fee. And ito yung maganda na ginagawa niya. Every time natatawag ako sa kanya for coaching, i-update muna niya ako, "Coach, nandito na ako." Malayong-malayo siya dun sa bahay nila. Itataon niya na siya yung mga malengke, may bibilhin para, ah, ano ba 'to? Walang makakakinig kasi ayaw niya ng ide-demotivate siya, makakinig pa siya ng negative do'n sa kanyang ginagawa. At ito na nga, naging maganda ng resulta, kinongratulate siya ng doktor niya at take note yung asawa niya ay papasok na rin sa carnivore way of eating. Kung di ako nagkakamali parang nagsisimula na rin yung asawa. At ito yung funny, nakakatawa 'tong, ah, itong sitwasyon na 'to. Alam naman na nung mga anak, nung pamilya na naging maganda ang lab test itong member ng ating community na nagpa-coach po sa atin. Pero yung asawa niya gustong-gusto ng gawin pero sumasalungat, ayaw pumayag ng mga anak. Imposible daw na yan talaga yung tamang way of eating kahit nakita na sa lab test kahit nakita na sa lab test, imposibleng yan daw yung tama na way of eating. Yung carnivore way of eating without eating rice, fruits and vegetable. At parang imposible, hindi talaga mag-sink in talaga sa utak ng kanyang pamilya. Ito na nga gusto na nga simulan pero ayaw talaga. Alam niyo po, this is very challenging talaga kung isa ka sa mga bashers o ayaw talagang maniwala. Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon kung isa ka sa kung meron po kayong mga pamilya na mga kagaya nito na they are trying their best to ah, alam mo yun, manipulate or tawag nito, to discourage yung mga may possible na sumunod o gawin din yung way of eating natin. I strongly suggest bakit hindi niyo po subukan. At least 30 days to 90 days in a short period of time. Siguro naman di na masama yun. 30 days to maximum 90 days. Subukan mo. At least para malaman mo kung okay ba talaga yung ganitong way of eating. Pero syempre, kung ikaw mismo ay nagdududa, parang hindi ka pa talaga sigurado at kailangan mo ng guidance, nandito naman po tayo. Very affordable naman yung coaching natin. Ako sa totoo lang, hindi naman tayo kailangan sobrang maningil ng pagkakalaki. At the end of the day, ikaw pa rin naman talaga yung magdedesisyon. Ang kailangan lang talaga, malaman mo yung tamang proseso
para hindi mo ma-experience yung na-experience ang iba na, na sariling sikap lang talaga, sariling research. Pero nagulat sila na may mga kulang, may mga dapat pa palang iayos na posible na magkaroon ng mas mabilis na resulta kung tama yung proseso na gagawin nila. So, kung ayaw makinig ng pamilya ninyo, ipag-pray nyo na lang po sa Panginoon at naniniwala po ako kapag kalooban na ng Diyos, panahon na para sa kanila. Sabi ng Panginoon, I, the Lord, will make it happen. God bless everyone.